Hi everyone! So, it's me, Monica. Welcome to my channel. So, ito yung maging pinakaunang post ko sa channel na to. Kasi, aside from makeup, which is doon sa kabilang channel ko, more on beauty-related items, ito yung channel na magpo-focus doon sa iba pang bagay na kinahihiligan ko. So, this channel will discuss mostly about things na nasa the unknown. So, yun yung mga pwede nating pag-usapan na medyo kakaiba. So, itong channel na to, it's not gonna be things na original. Hindi siya mga nanggaling sa akin unless na yung mga i-share kong experiences sa inyo. Itong channel na to para sa inyo na mga mahilig din sa mga medyo paranormal, mga paranormal events and stories na gusto ko lang ma-share sa inyo. Yung mga nabasa ko, kasi mahilig ako magbasa, mahilig ako manood ng mga documentaries, mga things na ganyan sa YouTube and sa ibang mga channels. So, yun lang yung mga gusto kong ma-share sa inyo, the things that I've learned sa mga nabasa ko. So, ngayon, if hindi kayo mahilig sa mga ganito na klase ng mga pinag-uusapan, then this channel is not for you. This video is not for you. I don't mean any disrespect sa mga religion and of course dun sa mga victims na ikukwento ko sa inyo ngayon. Kasi I decided tong unang video ko, magkukwento ako ng aking top 5, some of the top 5 ghost stories na nag-take place sa either sa Philippines or sa isang tao na galing sa Pilipinas. So, yun yung i-discuss ko sa inyo today. Ikukwento ko sa inyo lahat ng mga nangyari, and this is not to disrespect the victims or the families nila. I don't mean any disrespect. I just want this to be shared, what happened to them, and of course, para rin mainteresado kayo dun sa mga possibilities, kasi sobrang daming possibilities sa mundong to. So, sige, simulan na natin. Okay, so itong unang kwento ko sa inyo, medyo nakakatakot siya and creepy siya. So, this is the story of a ghost na pinatay siya noon. Of course, kaya nga siya naging ghost, na bumalik para ipangalan niya kung sino yung pumatay sa kanya. So, this is a story of a woman called Teresita Basa. So, isa siyang babae na tiga Dumaguete City. So, nag-graduate siya sa Assumption College in Manila. Then, nag-migrate siya sa US noong mid-1960s. Nagtatrabaho siya sa US as a respiratory therapist sa isang ospital sa Chicago. And, itong murder niya took place habang nandun siya sa Chicago. So, on the night of February 21, 1977, nakarinig ng tawag yung mga fire department na merong fire dito sa isang apartment building na to. Pagdating ng mga fireman dun sa building, isang apartment lang yung nasusunog. So, this is in the apartment number 15B. Nung napatay na nila yung apoy, tas pagpasok nila dun sa apartment, nagulat sila sa nakita nila kasi doon nila nakita yung sunog at hubad-hubad na katawan ni Teresita Basa. Tapos nakatakip siya ng mattress. So, yung mga investigators dito sa case na to, they discovered na this is a case of rape and murder. And wala silang leads except for a note na nakita nila doon sa loob ng apartment ni Teresita, na si Teresita mismo yung nagsulat. Ang nakalagay sa note na to ay get tickets for AS. So, yung AS na to, walang nakakaalam sa kanila kung sino, wala siyang napagkwentuhan kung sino yung AS na to. So, months have passed na wala silang leads kung sino yung pumatay at gumawa nito kay Teresita, hanggang sa yung detective na naka-assign sa case niya ay inutusan ng police doon sa area nila sa Chicago to visit a certain Dr. Chua and his wife Remy. So, si Dr. Chua at ang misis niya na si Remy ay Pilipino din, na based din doon sa Chicago. So, nung pinuntahan sila ng detective, sinabi nung
ni Dr. Chua na yung kanyang wife na si tong si Remy is having parang like a trance-like state na sinasapian daw siya. So, nagulat yung detective. Tapos, sinabi naman ito ni Dr. Chua na yung misis niya claims na sinasapian siya ng isang spirit. And yung spirit na yon nagpapakilala as Teresita Basa. Oh my God! Kinikilabutan ako! Dapat yata hindi ako nag-video dito ng mag-isa ako no? So, yun nga. Yung spirit na to na nagpakilala as si Teresita Basa. And ang naging proof nila of this was sinabi ni Teresita or nung misis as Teresita yung names ng relatives niya and yung phone numbers nila. And aside from this, pinangalan niya na nga kung sino si AS. And sinabi niya na si AS ay isang lalaking nagngangalang Alan Showery. So, si Alan Showery daw ang pumatay sa kanya. And ang proof din niya dito ay sinabi niya kung ano yung mga specific na alahas niya na ninakaw ni Alan nung night na pinatay siya. So, inimbestigahan ngayon itong detective si Alan Showery. And true enough, yun nga, sa investigations nila, nakita nila na yung girlfriend nito ni Alan, gamit-gamit niya yung mga alahas na ninakaw niya kay Teresita. So, yung babae, yung girlfriend nito ni Alan, wala siya sigurong idea na yung mga binigay sa kanyang alahas ay ninakaw lang dun sa babaeng pinatay ng boyfriend niya. So, sa sobrang dami ng proof nila against dito kay Alan, eventually, he pleaded guilty and sintensyahan siya ng life imprisonment. Pero hindi ko na lang alam ngayon kung bakit, dahil nung 1983, pinakawala na siya. And that's less than 5 years since sinintensyahan siya. Nobody knows ngayon kung nasaan na siya. I don't really know kung bakit. Pero it's just creepy to think na ganun talaga, na totoo palang may nasasapian, totoo pala yung mga ghost. Which is actually, pag inisip mo ngayon, it's quite nice. Kasi ako, mas gugustuhin ko naman yun na mangyari na ma-close yung murder niya and mahuli nila kung sino talaga yung salarin. Okay, so dun tayo sa second na story na to na medyo nakakatakot din siya. Hinikilabutan ako nung binabasa ko to, nung ni-research ko yung nangyari, nung pinapanood ko siya, kinikilabutan ako. So, isa to sa mga stories na na-feature nila sa, I don't know kung Kapuso Mo Jessica Soho or sa I Wonder ba yun? Basta isang local television show po, na-feature na rin tong story na to, and sobrang, kaya ko siya pinili kasi ang creepy lang and very realistic siya kasi may kakilala ko na medyo ganito na rin yung nangyari sa kanya before. And mamaya, yun yung ikukwento ko. So, ito yung kwento ni Weng and ni Richard Cortez. And ang story na to ay ang pangalan ng story na to ay Haunted Honeymoon. So si Weng and si Richard nagpakasal sila noon. And nung nagpakasal sila, syempre like any married couple, expect mo, gusto mo magkaroon ng honeymoon. So nung nag-honeymoon silang dalawa, hindi ko lang alam kung anong specific na resort ito. Habang nag-iikot daw sila sa resort, iba yung pakiramdam. Yung parang nakakaramdam sila na may nakatingin sa kanila, nararamdaman nila na parang may sumusunod sa kanila, yung mabigat na feeling. Tapos, nung naglalakad daw sila doon sa may beach, doon nila nakita na parang mayroon daw mga maliliit na elements na nakatingin sa kanila. And itong mga elements na to, para daw mukhang mga maliliit na tao na nakatingin lang sa kanila at sumusunod sa kanila habang naglalakad sila, hanggang sa makabalik sila sa hotel room nila, sinusundan pa rin sila. So, yun yung nararamdaman nila. Nung gabing yon, habang tulog sila, mukhang okay naman, normal, hanggang sa nagising si Weng, yung babae, kasi nakaramdam siya na parang may mga nakatingin sa kanya. Pagdilat daw niya, nagulat siya kasi nakatingin sa kanya mga parang mga bata
na nandun sa loob ng kwarto nila. Na yung mga mata lang daw halos yung nakikita niya na nakatitig sa kanila habang sila ay natutulog. Nagulat siya. Ginising niya ngayon yung asawa niya. Sumisigaw siya. Sabi niya, tingnan mo, may mga bata. Pero nung yung asawa niya medyo half awake na, pagtingin daw ng asawa niya, wala naman daw makita. Pero siya, si Weng mismo, na kahit nagising siya, natatandaan niya yung nakita niya na meron daw mga bata na maliliit sa kwarto nila. Na tinititigan lang sila habang sila natutulog. Oh my gosh! Okay, so mag-on ako na lahat ng ilaw ko dito sa kwarto mamaya. Okay? Pero hindi pa yon yung nakakatakot, ha? Hindi pa ito yung pinaka-nakakatakot doon sa nangyari sa kanila. Meron pa. So, the next day, normal na honeymoon ulit. Nagpipicture taking silang dalawang mag-asawa all over the resort. Nung pinipicturean ngayon ni Richard ang kanyang misis, nagulat siya kasi habang pinipicturean niya, nagulat siya na wala namang tao sa likod nung girl, pero bigla na lang daw may parang lalaking dumaan or basta may figure na dumaan sa likod ni Weng. And sabi niya walang tao doon. So, ang creepy, 'di ba? Na bigla na lang may tao na parang biglang dumaan pero pagtingin mo wala palang tao doon. So, yun yung nauna. Hanggang sa ito na yung gist na tong kwentong to. So, umamin ngayon tong si Weng na matagal na pala na merong parang sumusunod sa kanya. So, before pa siyang ikasal, kilala niya na to. Kumbaga, hindi naman kilala by name. Pero, alam niya na siya pa rin yun pa rin yung same spirit na sumusunod sa kanya wherever she goes. And ang pinaka-creepy dito is yung tatay mismo ni Weng and mga kapitbahay nila. Lahat sila nakita na tong figure na to. Kasi lagi siyang nakikita na sumusunod kay Weng tapos bigla na lang mawawala. So, ang unang theory nila during that time was baka itong lalaking to or itong spirit na to is somebody na may gusto kay Weng. Baka hindi niya matanggap nung kinasal si Weng, sumama siya nung nag-honeymoon. Hindi natin alam. So, ang ginawa nito ni Weng, sabi ni Weng, meron kasi talaga, it's parang shadow figure lang siya ng lalaki na lagi niya naman nakikita noon sa bahay nila, kung saan kasama niya yung tatay niya at nakikita rin ng mga kapitbahay nila. So, tumawag sila ng isang paranormal expert. So, itong paranormal investigator na to, nagsabi na usually kasi pagka elements ang pinag-uusapan natin, mga mythical, magical creatures, ganyan, hindi sila madaling makita, hindi sila madaling ma-detect nung mga gamit nitong mga paranormal investigators na to. Unlike ang isang ghost na mas madali daw magparamdam. Kasi usually ang mga ghost, mga may unfinished business kuno. So gusto talaga nilang magparamdam kasi meron silang message. So, nung nagpunta doon yung paranormal investigator, ito yung nakakatakot, oh my God. Tinuro niya kagad na dun sa bintana nila Weng, merong lalaking sumilip na yung itsura ng lalaking to ay parang punong-puno siya ng putik sa kanyang muka at sa kanyang katawan. Kasi daw, yung bahay, I'm not sure if yung bahay to ha, yung bahay nila or yung lugar, parang yung area ng subdivision or yung village nila, ay dating may mga nangyari nung panahon yata ng gera or something like that. Na yung bintana na yon ay may area doon ng tapunan ng mga patay na katawan. So yung mga patay doon daw tinatapon. Kaya daw, yun nakita niya siguro kaya siya may putik. Yun yung naisip nung paranormal investigator. Yun lang yung naiisip niya na pwedeng yun yung explanation kung bakit ganun yung itsura ng spirit. And then second was, may isa din siya nakitang spirit ng isang babae na parang sabi nung tatay nito ni Weng na parang nakita na rin niya yung babae na yun before, na yung mata daw nitong babae parang very expressive, na parang may gusto siyang sabihin.
And ang tingin nga ng paranormal investigator doon was, she was a rape victim. Siguro noong times of war. And she just wants na magkaroon ng hustisya kahit papaano yung kanyang pagkamatay, or huwag siyang malimutan. Kasi nakakaawa naman talaga eh, yung mga taong dumadanas sa ganyan. Sila yung mga nawalan sila ng buhay nang walang kalaban-laban. So, sila yung mga usually na nagpaparamdam. So, yun. Nakakatakot na may history pala siya ng ganon. Hindi ko na alam kung ano yung next na ginawa nito ni Weng, kung paano mawala yung dun sa suitor niya, pero it's just so creepy. Okay, so this next story naman is from a celebrity dito sa Pilipinas. So, isa to sa mga ghost stories na kinuwento niya noon sa isa ring local TV show, and nabasa ko na rin siya online before. So, this is the story of Miss Sherry Bautista. So, si Sherry nag-rent noon ng isang apartment kasama ang kanyang assistant. Yung apartment na to, maganda yung location and maganda yung deal na nakuha niya, siguro yung presyo na binigay sa kanya. So, pumayag siya na ang lease niya dito sa apartment na to is for 3 years. Kasi nga, maganda yung inoffer sa kanya. Kumbaga, maganda yung location, siguro murang na ibigay sa kanya, tas napilitan siya na, okay, sige, go, i-push na natin to ng 3 taon. So, since nakatira siya dito sa bagong apartment na to, nag-claim siya na siya'y nagkakaroon ng mga nightmares. Meron siyang napapanaginipan na merong isang matangkad na parang lalaki na mahaba ang buhok, na kulay itim, na nakatitig lang sa kanya. So, nung una, inisip niya, wala lang to, siguro nga, stress lang to sa trabaho, sa taping, ganyan. So, hindi niya masyadong pinansin. Hanggang sa nung isang gabi, nag-sleep over doon yung kanyang best friend. So, nung yung best friend niya ay nag-sleep over doon sa apartment niya, nagkwento rin sa kanya best friend niya na yung pala, during the time na natutulog siya doon sa apartment ni Sherry, she was having the exact same dream. So, napapanaginipan niya itong lalaking ito na nakatitig sa kanya. So, inisip ni Sherry noon na, okay, medyo kakaiba na to. So, nag-decide siya na ipa-bless na ngayon yung apartment niya. Nung pina-bless niya ngayon yung apartment, sinabi sa kanya nung nag-bless na maglagay ka ng crucifix sa gitna ng sala, which ginawa naman ni Sherry. Pero to her horror, the very next day, pagkita nila dun sa may sala, putol parehong arms ng kanyang crucifix. Putol yung hands ng kanyang Jesus Christ na crucifix, and yung crucifix na nilagay niya dun sa sala niya ay nakabaligtad. So, after that incident, alam na kagad siguro ni Sherry na may kakaiba nang nangyayari sa apartment niya. So, bago siya umalis, ito pa pala, nag-take sila ng photos ng kanyang best friend. So, they took photos of the apartment. I don't know kung ano yung dahilan nila. So, they took photos, siguro baka dahil naku-curious sila kung may magpapakita or not. Ganyan, I really don't know. Pero nung nag-photo sila, may isa siyang photo na nung de-print pa nun. So, nung pinaprint niya yung photo na to, nagulat sila kasi doon nila nakita yung lalaki. So, may isang figure ng matangkad na lalaki with big eyes and an open mouth. Tapos, doon sa isa pang picture na parang tinatakpan niya yung kanyang muka para hindi makuna ng picture, or baka takot siya doon sa flash ng camera. Ah! Nakakatakot. Ba't ko pa ginawa tong channel na to? Natatakot na ako. Ay, nako. Oh, after this, nag-move out na si Sherry the very next day. So, I guess kahit sino naman sa atin mag-move out kung ganun talaga yung nangyari sa inyo, diba? Itong next one is creepy, pero it breaks my heart even more. So, nung nabasa ko to, sobrang nasasaktan siguro ako as a mom. Masakit tong kwento na to. So, this
is the story of the ghost on the train station. So, alam niyo yung lumang Paco train station, doon to nag-take place. Kasi lahat ng mga gwardya na doon naka-station, sinasabi nila na lagi silang minumulto tuwing nandun sila. May isang gwardya na nagsabi na lagi daw silang may naririnig na sounds ng parang may tumatawang bata, may batang naglalaro. Meron namang isang guard na sinabi na meron talaga siyang nakita na parang may bata talaga. And sometimes may figure. Yung iba-iba ng kwentong gano'n, pero lahat nagre-relate sa parang may nagmumultong bata doon sa Paco train station. So, nag-investigate ngayon yung mga tao about this, kung bakit nga ba may nagpapakita doon. And it's very sad yung story behind it. It's really heartbreaking talaga. Ako, mas nalulungkot ako dan sa natatakot ako. So, nalaman nila na noong January 2014, nasa news, may isang batang babae na nirape at pinatay doon sa train station na yon. Ang bata na to ay nagngangalang Arlene, and she was only 6 years old. 6 years old lang, my goodness, barely 10 years old to go through something like that. So, ako more on yun nga, heartbreaking and more on galit ko. Kahit na hindi ako yung nanay ng bata, pero as a mom lang, hindi ko matake kung bakit nagagawa ng ibang mga tao to. Okay, so the last story I have here is called the Laguna Haunting. So, ito ay nangyari sa Santa Rosa, Laguna. So, isang bahay na pinapaupahan ang napunta dito sa isang babae na to na nagngangalang Ivy Rose. So, si Ivy Rose, meron na siyang mga nararamdaman sa bahay na to. Nararamdaman daw niya na laging parang may nakatingin sa kanya, lalo na daw pagka mag-isa lang siya. Meron daw siyang kakaibang feeling lagi during the time, the whole time na nandito siya sa bahay na to, pati yung pamilya niya. For some weird reason, nagigising daw siya pagka madaling araw nang hindi niya alam kung bakit, na parang may naririnig siyang gulo or something, pero paglalabas siya, wala. So, 3 months lang yung tinagal niya sa bahay na to. Ang susunod na nangupahan dito, sila Cyril. So, hindi ko alam yung mga last name na to ha. So, si Cyril naman, same, kasama niya yung kanyang mga anak, kanyang asawa sa bahay na to. And sabi niya, ibang-iba din yung pakiramdam. Ganun na ganun din. Kung ano yung naramdaman ni Ivy Rose dati, ganun na ganun din yung nararamdaman daw niya. Na parang meron daw laging nakatingin sa kanya. Parang mabigat lang daw lagi yung pakiramdam niya. Na parang kinakabahan siya, natatakot siya na hindi niya maintindihan. So, yung times na to na nangyayari was, kahit nga during the day daw, sabi niya kahit may araw, ganun daw yung nararamdaman niya. And lalo na daw pagka mag-isa siya, pag pumasok na yung mga anak niya, meron siyang mga naririnig na mga sounds sa banyo, nakakaiba. So, ni-research nila yung history nitong bahay na to. So, yung bahay na to, dun pala ginanap 21 years ago yung Payumo Massacre. So, kung hindi nyo alam kung ano yon, yung Payumo Massacre is may minasacre na family doon sa Santa Rosa, Laguna, doon sa bahay na yon kung saan nakatira si Cyril. So, ang pinatay doon ay 4 and may isang nag-survive doon. So, si Sweet, alam ko pangalan, Sweet yung pangalan niya. Si Sweet, siya lang yung only survivor doon sa nangyari nung gabi na yon. Para sa inyo na mga hindi nakakaalam doon sa nangyari, pinasok sila ng madaling araw. Nagising na lang si Sweet daw na parang may kaguluhang nangyayari doon sa living room nila. Naririnig niya yung nanay niya at yung 2 kapatid niya na parang takot na takot. And yung nanay niya na parang nagbebeg
na wag silang patayin or wag silang saktan. Siya lang at saka yung isa niyang ate ang magkasama sa kwarto nung time na nangyayari yun sa sala. So, sinabi nung ate niya, sige, lalabas ako, titingnan ko kung ano nangyayari. So, sinabi niya, parang pinigilan niya yung ate niya na wag kang umalis, huwag mo ko iwanan. Pero sinabi nung ate niya na okay lang ako, parang siguro, inassure siya na lalabas ako, titingnan ko kung ano man yung nangyayari and it's gonna be okay. Lumabas yung ate niya, nahuli din nung mga pumasok sa kanilang bahay. Ginapos yung kanyang mga kapatid at yung kanyang mommy and nagtago lang siya sa ilalim ng sa ilalim ng kanyang kama. Nagtago siya sa ilalim ng kanyang kama. Inantay niya mga ilang minuto bago siya lumabas. Nung lumabas siya, nandun yung mga lalaki and nahuli din siya nung isa. So, nakita siya. Nahuli siya, itinabi siya dun sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ina. Ginapos daw sila, blindfold, tapos nakadapa sila sa sahig. Naririnig lang daw niya yung mami niya na nagbibeg na, ako na lang, wag yung mga anak ko, ako na lang, wag yung saktan yung mga anak ko. Which I think is the instinct of any mother na to protect her family, to protect her children. Hanggang sa dinrag daw sila, siya, yung nanay niya, at yung mga kapatid niyang babae, dinrag sila papunta dun sa master's bedroom and yung kanyang kuya na itinago separately sa banyo. Nakahiga daw sila dun sa kama, nakagapos pa din sila, tas bigla na lang pinagsasaksak sila isa-isa. So, narinig niya na lang na sinasaksak na yung mommy niya. Yung blindfold kasi na nilagay sa kanya, hindi ganun kasikip daw. So, sabi niya, medyo nakakasilip pa siya. So, narinig niya na sinasaksak yung mommy niya. Nakita niya na sinaksak yung ate niya, yung mga kapatid niya. Tapos, siya. So, nasaksak siya sa may leeg niya and I think konti sa katawan. Pero she managed to survive. Siguro walang natamaan na major artery or organ nung sinaksak siya. Nagpatay-patayan na lang siya by then. Tapos, umalis na yung mga lalaki na yon. During the time pa pala na nagmamakaawa sila for their lives. Actually, sinabi pa nga nung isang pumatay sa kanila na parang hindi to tungkol sa inyo, tungkol to sa ginawa ng asawa mo or ng tatay nyo na wala doon sa bahay during that time. Ay, hindi na natin alam kung ano yon, pero it cost them their lives. And ang sad lang. So, si Sweet ay nag-survive, nagpatay-patayan siya, she managed to survive. Nakoma siya pagkatapos nun, pero she managed to survive. And I guess the silver lining na lang dito sa kwento na to was na identify niya yung mga gumawa nito sa pamilya niya. And at least nabigyan ng hustisya yung pagkamatay nila. I hope na nabigyan nga sila talaga ng hustisya. Life imprisonment din ang naging sentencing ng mga pumatay sa kanyang pamilya. So, there you have it, guys. That was really difficult for me. Kasi, besides the fact na nakakatakot siya, it is creepy, my heart goes out to those victims, especially the girl on the train tracks. 6 years old, my goodness. So, if you like this kinds of stories, please subscribe to this channel para mas ma-inspire akong magkwento pa ng ibang mga bagay-bagay sa inyo. If you like this kinds of discussions, comment kayo below, hit the thumbs up. Kung kayo yung matatakutin, then huwag na kayo mag-subscribe sa channel na to kasi ayoko ng ganong klaseng nega. This is just to share my experience with you
And also, kayo guys, if meron kayong mga sarili nyong mga ghost experiences or experiences of the unknown, you can comment it down below. Usap tayo. So, yon. I hope you guys are happy and healthy, and I'll see you again on my next video. Stay tuned!